ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video, controversial na mayor ng Banban Tarlac, itong si Alice Guo, spy nga ba ng China? At ito guys, mas importante pa to kesa sa Jonathan Leaks o Jonathan Morales na PIDEA Leaks. Kaya kung ako sa mga BBM vloggers, huwag nyo nang patulan yan. Di ba? Wala namang maitutulong sa ating bayan yan. Panira pa kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Na natatabunan kasi, itong issue na to, nakakatapos lang ang hearing ni Senador Rizzo Ontiveros. Natatabunan ng PIDEA Leaks na yan, na wala naman talagang matibay na prueba, binakbakan na ng mga senador, di ba? Chis Escudero, Jinggoy, even si Juan Mig Zubiri, di ba? Pero tinutuloy pa rin ni Bato na wala namang pupuntahan yan guys. Ito mas importante to. Dahil nakasalalay dito ang ating national security ng ating bansa, di ba? Nagsikalat na nga ba yung mga Chinese dito. So ito kasi si Mayor Alice ng Banban guys, masyadong misteryosa to. Misteryosa pala. Sorry guys. Na kung napanood nyo guys yung hearing, di ba? Anong sabi ni Senator Rizzo Ontiveros? Bakit ngayon ka lang nagkaroon ng birth certificate? Di ba? Wala siyang halos masagot. After 17 years, saka pa lang siya nagkaroon ng birth certificate. At wala rin siyang eskwelahan. Homeschool lang daw. At wala rin siyang alam kung saan sa pinanganak. Hospital ba o sa bahay ba? O kung saan. So bukod doon guys, marami pang mga nakatagong o hindi may sagot. Masagot na tanong na doon sa hearing ni Senator Rizzo Ontiveros. Diba? So kasi meron dyan guys. Dito kasi guys, ang kaya controversial to dahil sa Pogo, di ba? Nasasangkot ito sa Pogo dahil nga lumalabas, kung maalala nyo, maraming na-hack na government, yung Philippine Coast Guard, yung so iba pa kahit marami pa guys, marami pang mga government na na-hack nung nakaraan, di ba? Yung PhilHealth, di ba? Naaalala nyo, PhilHealth yan. So ito kasi guys, nakita even si Senador Gatchalian doon sa hearing, ang sabi niya, nakita dun sa statement of SEC register nila na ang budget o kanilang equity, ang pera lang is 1.2 million. Pero nakapagpagawa ng napakalaking building na ginagawa ng Pogo Hub. So alam naman natin guys, itong Pogo Hub na to, di ba? Ito yung legacy ni Duterte. Na noong 2016, pumasok ang Pogo dito. Talagang umulan ng Pogo. Kahit kami guys, sa real estate industry kasi nakita namin yan. Imagine mo guys, yung mga Chinese, di ba? Magre-rent dito sa Maynila ng isang building. Magre-rent isang building tapos ang matindi nito, babayaran yan cash ng isang taon. Ganun sila kayaman guys. Tapos yun na nga, magsisidagsaan na ngayon yung mga Chinese national na kung saan nakita natin, di ba, naimbestigahan na rin na kahit mga Chinese nagkaroon ng Philippine passport, di ba, nagkaroon ng birth certificate. Ang daming anomalya ditong Pogo na to guys. So ngayon, bago natin tuloy, panoorin muna natin mismo yung sinasabi ni Senator Rizzo Ontiveros. Alright? Pasok, Senator Rizzo. Nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan.
Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please, Pasensya inform. Hearing yesterday, nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya. Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko ang bawat estudyante at magulang na nagho-homeschool, meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nagho-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang ka-late? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yon dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na local, na national doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya, importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang nausisa, di ba? Ni Senador Rizal Ontiveros na walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang buhay. Itong si Mayor Alice Go, di ba? Ng Banban Tarlac. Ang masaklap pa nito, paano siya naging mayor? Na halos hindi naman pala sa kilala dun sa Tarlac. So dito nakakalungkot guys, papasok na pala, pumapasok na pala, o nakapasok na pala yung mga Chinese dito sa ating bansa at nasa pwesto na sa gobyerno, di ba? Ilang bayan pa kaya ang nangyayari ganito? Alam naman natin na nagsikalat ng mga Chinese ngayon. Di ba, nakaraan lang, usap-usapin yung mga estudyante daw nasa Cagayan. Di ba? Na ang daming pumasok din na mga Chinese doon. So, ibig sabihin, pinasok na rin ng local politics natin. Na kung saan pwede na palang tumakbo. At saka yung the way na magsalita siya guys sa hearing, yung accent niya, talaga may, hindi siya pure local. Talagang ano siya guys, talagang Chinese na Chinese siya. Kaya nakakalungkot, di ba? Kung paano nga siya nanalo. Siguro, ang nangyari dyan, naman sa election sa atin, di ba? Pag nagbigay ka ng pera, panalo ka na kahit baguhan ka. At sinasabi niya na parang sinuportahan siya o in-endorse siya ng dating mayor dyan na kung saan natapos na yung term nila dyan sa Tarlac. Kaya nakakalungkot talaga guys. Kasi ang Pogo ngayon, di ba? Sirang-sira ang Pogo. Actually, noon pa yun di ba? Kino-question na yan. Nagiging pugad yan ng prostitute, pugad ng human trafficking, nagiging pugad ng kidnapping, na minsan sila lang din ang nakikidnapan, di ba? So, di ba, gaya ng sabi ko itong si Vico Soto, di ba, naalala nyo, na vlog din natin, binan niya yung Pogo sa Pasig kasi nga, ang daming mga controversial, nagiging sakit silang ulo ng Pasig. Kaya nga, dapat talaga tanggalin na yung Pogo yun. Ito yung talagang ni Duterte guys, legacy. Itong Pogo na to. Ang daming pinasok talaga ni Digong guys, di ba? Na iniwang problema sa ating bayan. Ngayon lumalabas lahat yan. Ang punot dulo puro Chinese, di ba? Mukhang malaking pera na involved dito, di ba? Kasi nga sa West Philippines Sea, ganyan din, mga Chinese din ang sumisira sa atin, di ba? Ang nambubuli sa atin. Kaya guys, anong masasabi niyo dito sa misteryosang
mayor ng Banban na to. Spy ba to, guys? Nakita natin, di ba? Sabi mismo ni Senator Rizon Tiveros na nagsisinungaling talaga ito. Kasi nakita naman natin, wala siyang alam sa kanyang personal na background. Kaya halatang halata talaga. So, abangan pa natin to, guys. Ganyan ang senador natin, di ba? Senator Rizon Tiveros na talagang national interest ang kanyang iniimbestiga. Hindi kagaya yung PDEA leaks, paninira lang kay BBM. Di ba? So, ito dapat tulungan natin si Senator Rizon Tiveros na ikalat to, guys. Na paingayin natin to. Laban ni Senator Risa at laban din natin to. Ito yung mas makabuluhan kesa PDEA leak. So, right, hanggang dito lang po. Abangan yung susunod yung vlog. Thank you very much.